Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Miyerkules, final testing and sealing sa mga automated counting machine nga gamiton sa eleksyon ginpatigayon subong nga adlaw. Mga ACM nga hindi magbaton sa pila ka balotan na eksperyensyahan sa final testing and sealing sa Iloilo. Quick reaction teams iga-deploy sa IPPO sa 5 ka banwa sa Northern Iloilo nga may intense political rivalry. Pamilya sang 2 ka lalaki nga nasapwan nga ginlubong sa katubuhan sa La Carlota City nagapati nga ginkastigo tubtob mapatay ang mga biktima. Rumble sa mga kabataan nagluntad sa Santa Barbara, Iloilo. Insidente na huli ka. Kag PayPal conclave magasugod na subong adlaw. 133 ka kardinal magapili sa masunod nga Santo Papa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, final testing and sealing sa mga automated counting machine ginpatigayon na sang COMELEC subong adlaw. Mga ACM nga hindi magbaton sa pila ka balota pila sa mga naeksperyensyahan sa final testing sa Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Kim? Jert, hindi naging perpekto ang paghiwat sang FTS sa mga ACM subong adlaw apang gilayon naman ginaksyonan sang COMELEC ang mga nakita nga problema. Agod mapasiguro nga handa na ang mga automated counting machine nga gamiton sa palabuton nga eleksyon sa Mayo 12. Ginpaidalom ang mga ini sa final testing and sealing subong adlaw. Sa Iloilo City, napulo ka botante sa tagsa ka clustered precinct ang nagpasakop. Wala sa nakita niya problema sa mga ACM. Tinutuyo gidiri nga ito test ang machine no kung insakto nagagana no or gina-reject niya bala ang baluta, ginabaton niya no o kung nagamalfunction. Ang ginakawig pinakadako nga voting center sa syudad ng Baluarte Elementary School handa naman. Ini ang may 26 ka clustered precincts sa siyam ka barangay sa Molo. May express lanes man nga ginahanda para sa mga PWD, senior citizens kagiman pa ngayara sa lista sang priority voters. Kung hindi sila kasunod sa ilang time slot, we will try our very best kay may may EB support staff who will really determine kung ang ini nga botante, senior citizen, PWD, unahon ni siya. Ang Oton Central Elementary School ang nagaserve nga voting center sang tatlo ka mga barangay sa Banwa. Sa tion sang testing and sealing, pila ka mga balota ang wala ginayon ginbaton sang ACM. Ang aton nga balota, halungan ginaton nga hindi mahigko, hindi mabutangan sa mga ink, kinandan kung ano lang ang insyida naton, amulang na. Kay para nga ang mabasa sang machine. Suno sa COMELEC Iloilo, normal lang ang ini nga hitabo. May mga tawag diri sa aton opisina, mga minor concerns, but immediately ang aton nga mga election officers sa mga kabanwahanan no kabalo na sila sa mga actions no to take. Sa Pavia Pilot Elementary School, wala man sang naatubang nga dako nga panghangkat. Apang ang iban nga mga botante, aminado nga hindi pa makahibalo sa paggamit sang ACM. Patolo lang. Sa kabalo, first time na maboto ni. Wala pa gani, kaya way pa naman makita na. Sa Concepcion Elementary School sa Talisay City, Negros Occidental, nangin masulhay man ang testing and sealing. Meron mga minor problems na encounter, like yung may nasira na ACM. Automatically na po yun. Na-reported natin na sa National Support Center, palitan yung ACM na hindi nag-work. Jert, antes ginsilyuhan sang COMELEC ang mga ACM gin-reset sa zero ang number of votes agod hindi madala ang mga boto nga gin-cast sa mga nagpakigbahin kaina sa ginatawag nga mock elections. Jert? Madamong gate nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Samtang quick reaction team sang kapulisan iga-deploy sa 5 ka banwa sa Northern Iloilo nga may intense political rivalry. Si John Sala nakatuto.
Handom sang kapulisan ang malinong kag matawhay nga piniliay sa Mayo 12. Gani nakatutok sa karon ang Iloilo Police Provincial Office sa mga banwa sang Ahoy, Sara, Estancia, Concepcion kag San Dionisio sa 5th Distrito bangod sa history sang intense political rivalry. Sa kabugusan may masobra 3,300 ka mga personnel ang deploy sang IPPO sa bugos nga probinsya. Sa 5 ka mga giningadan nga banwa sa norte may gindugang mga quick reaction team. Focus teams naton nga just in the event nga may mag-arise nga mga incident nga ma-relate naton sa ginalantaw naton nga political rivalry sa mga dira nga areas, so may ara nga mag-response dayon. Ang COMELEC Iloilo ginatutukan man ang banwa sang Lemery sa norte bangod man sa gihapon sa intense political rivalry. Lakip man ang Badyangan, Haniway, Alimudjan, Maasin kag San Joaquin bangod naman sa serious armed threat. Nagpasalig man ang COMELEC Iloilo nga magluwas sa mas ginpasangkad nga police deployment, nakahanda naman ang iban pa nga mga security protocol sa probinsya. Hindi naton gusto nga magkaroon kita sa problema sa peace and order situation sa mga banwa dira sa 5th District are taking proactive measures. Samtang presensya sang rebelde nga grupo sa nabukid nga bahin sang banwa sang Tapas ang mangin mayor nga prioridad sang Capiz Police Provincial Office. Suno sa CPPO, nagapatigayon sang mas ginpasangkad nga border checkpoints ang kapulisan sa banwa. Ang ano lang natin is yung hindi ba lang makabuot during election period kasi hindi natin alam ano mga plano nila. Baka pwede na yung tambangan or hindi lang pababain ng mga bundok itong mga pumuluyo or constituents sa Tapas kasi influential itong mga CTGs. Sa karon naka full alert status ang CPPO. May dugang naman nga mga police personnel na deploy sa probinsya halin sa Regional Mobile Force Battalion 6. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamogin niya salamat. Pamilya sa duha ka lalaki ginlubong sa katubuhan sa bahin sa La Carlota City, Negros Occidental. Nagapati, ngagin kastigo, tugtog papatay ang mga biktima. Nakatutok Aileen Bedreso. Hugot ang pagpati sa Iloy ni Glenn Arnaiz. Ang isa sa duha ka lalaki nga nasapuan nga ginlubong sa katubuhan sa Barangay Cubay, La Carlota City sa tuong Mayo 4. Ngaging kastigo tugtog mapatay ang iya 28 anyos nga anak. Daw ging korinte sa limpang korinte gin kuga sa inampusan eh. Daw torture nga gin tanuhan na sa buhay. Sundo naghambal ko nga ang ginimo sa imo anong kadako sing sala mo. Sa chapel sa Barangay 3 sa Bacolod City, ginhaya ang bangkay ni Glenn. Samtang sagwa naman sa Ilabalay, ginhaya ang isa pa kabiktima nga si Ernesto Howard. Pareho ni Glenn. Puno man inis ang lagob sa kalawasan, sunod sa iyang live-in partner. At siya ko sa akon na una siya. Dugit una siya paipos. Pag duging una siya balapatay. Sa guyayan ni Miss. Duging bugbog sarado. At siya ko baseball bat ang doging anot sila. Sunod sa mga himata sa mga biktima, may nabaton silang impormasyon nga gindala sa Barangay 35 ang mga biktima antes na sapuan nga ginlubong. Lipat ko, nasa makabto sa 35. Tatlo ko na sila. Okay man niya katulto kung di siya nga budiga. Dalo na sa may nagdala sa budiga. Hindi pa makumpirma sa kapulisan ang ining impormasyon. Daw hindi ta masiguro gina. Actually, coordinate man kita sa La Carlota. Una nang ginpayag sa kapulisan nga lunsay imbolbado sa kinawatay kag iban pang illegal nga aktibidad sa syudad ang mga biktima. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Rumble sa mga kabataan na hulikam sa Santa Barbara, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. CCTV video nga ini makitaan ang grupo sa mga kalalakinan nga nagadinalagan sa poblasyon Santa Barbara, Iloilo, Domingo sang kaagahon. Makita man ang lalaki nga ini nga hana magtabok sa pedestrian lane, apang ginlagas pa sang isa ka lalaki kag gintapungol. Sunod sa Santa Barbara Police, nakalabot na sa ilang report angot sa rumble, apang wala pa sa nagpa-blotter sini. Base sa impormasyon nga nabaton sang kapulisan, lunsay menor de edad ang involbado sa insidente. Posible tripping lang ang rason sa kinagamo. Alin sila sa pabiya, may nagampang kuno sila dito sang dart. And then pagpuli nila disang kaagahon, nagkaon sila dito sila nakita na isang sa piyak mo niya grupo bala.
natripan lang. Kaya hindi man sila kilala na isang sa piyak ko nga grupo. Ang menor de edad nga gintapungol, ginpaidalom na ini sa medical examination. Magluwas sini, wala naman sang ginreport nga iban pa nga nasamaran o kung pagkabutang nga nagkalaguba bangod sa insidente. Hindi natin maklaruhan bala sa CCTV. So, ang una ginapakandakan pa natin sa sa follow-up na investigation as to the identity sa mga grupo to sa piyak. Igapatawag naman sang kapulisan ang mga ginikanan nila sa tiol makilalaan na ang mga pamatanon para malaygayan kag magiyahan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Sa iban pang balita, ginselyuhan na ang entrance ng Apostolic Palace sa Vatican City kagabi, bespera sa Papal Conclave para sa pagpili sa bagong nga Santo Papa sang Simbahan Katoliko nga magasugod subong nga adlaw. Sa selyado nga puwertahan, napagkit ang mga tinaga nga conclave kag 2025. Tinutuyo sini nga ipasiguro nga ma-isolate ang mga kardinal kag mapabilin nga sekreto ang pagbinutuhay. Ang Papal Conclave ang ipatigayon sa Sistine Chapel. 133 ka kardinal nga wala pa makalabot sa 80 anyos ang edad ang magapasakop. Sa aga, ang mga kardinal magaboto matapos sa magpamahaw sa Casa Santa Marta. Igasuksok sa mga ini ang ila full ceremonial attire. Sa hapon, ila sulito ng proseso para liwat nga magboto. Ini ang magapadayon tubtob mayara na sang kandidato nga makakuha sang 2/3 majority. Pila sa mga makabig front runners nga magabulos sa nagtaliwan nga si Pope Francis, ang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle subong man sanday Cardinal Pietro Parolin sang Italy kag Peter Turkson sang Ghana. Ang mapilian nga Santo Papa ang magapamuno sa 1.4 bilyon katumuluo sang simbahan Katoliko. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso illegal settlers nga pamilya sa Bacolod City naglabo sa masobra 50,000 pabahay kagiban pa nga programa sa gobyerno sa Batbala sa sini nga problema aton hibalaon sa sini nga special report. Ang Bacolod City kilala nga City of Smiles. Apang may pila nga halos hindi makayhom sa ginapangatubang nga problema kaangay sa mga pamilya nga wala sang permanente nga puluyan. Kasubong sang pamilya Kanyete, nagaantos puyo sa reclamation area sa Barangay 2. Diyan nga way kaya kaugalingon nga balay sir sa tuntuod lang ako mga arkila kati. Kung mga arkila kasubong, ang pagkaon mo, kuryente mo, diyan mo kaon, may estudyante pa kung anom kabilog. Mando ko man na may balay kami nga amon bilang pamilya kami nga may para mga utod lang may tsakto nga tululugan. Sa datos ng Department of Human Settlements and Urban Development, sa 495,268 units nga kinahanglan sa Western Visayas para sa informal settlers. 35,787 diri ang kinahanglan sa Bacolod City. Kulang ini sa masobra 50,000 ka mga pamilya nga informal settlers. Kalabanan sa ila, nagapuyo sa kilid sang suba nga delikado o kun hazard-prone area ilabi na kun magbaha. Prioridad tani ini sang gobyerno nga isaylo sa masiluway nga lugar. Samtang sa mga nagaisar naman sa hindi delikado, tikang sa LGU ang Community Mortgage Program. Kung ara ka dira nag-stay sa isa ka lote, i-backloan na lang na ninyo, ma-form ka mo association, backloan, then dira na kamo, that's the on-site. Ang mag-asawa nga visually impaired, tuman ang pagpasalamat sa libre nga balay nga ginhatag sa LGU matapos masunugan sa Mansilingan. Mas nami gidya ko imo gidya. Bintagi dyan may kugalingon kaya ito siyempre makatulog ka sa mayo. Apang, sa isa pang housing project sa Barangay Vista Alegre, ang mga mapilian nga benepisyaryo kinahanglan nga magbayad sang 2,194 pesos kada bulan sa sulod sang 30 katuig. Ang gwardiya nga sidante, nagalibog ang ulo kung paano makatipon sang inugbayad kada bulan apang iyakuno tinguhaan. Ayahon. Sistingan kayo para sa mga bata. May balay kami lang amo na. Target sang programa nga makahatag sang 4,596 ka units para sa mga low-income families. Anybody can be a part of the program. Pwede siya maging beneficiary as long as first-time home buyer lang siya to avail of the subsidy. Humalin sang Enero tubtob sa Marso, 128 ka units na ang na-turnover. Nagapadayon pa ang pagproseso sang 286 ka applicants. Ang problema sa pagdamo sa illegal settlers, saan o paayhan masolusyonan. Kung may mga programa man, hindi bala ginalatag para maging patas sa mga nagakinahanglan?
Panawagan sa mga informal settlers, ang ila problema, tanihatagan man sa gobyerno sa nagkakaigo nga pagtamod. Obod Kiril Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang kabuhi sa nasapuan sa sulod sa Ilabalay ang mag-iloy nga Elma Perla, 72 anyos, kag Ruby Jane Bernales, 33 anyos, sa Barangay Lanot, Rojas City, Capiz, pasado alas 10 kay nasang aga. Sunod sa kasilingan sa mga biktima, nakabati sila nga nagapangayo sa bulig ang menor de edad nga bata ni Ruby Jane, rason nga nagresponde sila. Dito na nasapuan sa kusina ang iloy, samtang sa sala naman nakita ang bata sini. Nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpatay sa mga biktima. Nahibaluan nga 3 lang sila nga nagapuyo sa balay. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 18.27 billion pesos nga reclamation project sa Iloilo Street, gina-review na sa Iloilo City LGU. Si Kim Salinas nakatutok. Gina-review na sa Public-Private Partnership Office sang Iloilo City Government ang isa ka unsolicited proposal para sa 18.27 billion pesos nga reclamation project sa Iloilo Strait. Ini ang magalapad sang 662 hectares halin sa Fort San Pedro sa city proper, pakadto sa Villa Arevalo sa Piak Bahin. Ang sa Piak City, ang magalabot naman sa coastal area sang Barangay Bitoon sa Haro. Ang proyekto ang ginahingadlan Iloilo Global City Project. Ini ang gidalantaw sa bat sa limitado nga duta sang syudad. Plano ini nga himuon nga commercial, residential kag industrial zones. It's an island type nga klase reclamation. So if you can imagine, there will be at least siguro a 50-meter distance from the mainland to the reclaimed island. Ng Guaya, ito may river. Mangbutang sila sa mga taytay. Base sa proposal, 51% sang duta ang panag-iyahan sang LGU samtang 49% ang makadto sa proponent. Apang posible pa ini magbago. Magasapol ang city government sa Philippine Reclamation Authority, Department of Environment and Natural Resources, kag iban pang ahensya sa tiyon sang evaluation nga lauman niya matapos sa Hunyo subong nga tuig. As early as now, we have to determine nga wala sang overlapping, wala sang conflict between sa mga projects ng government. Upod Germel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-dissipate o kung natunaw na ang isa sa duha ka low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa. Ang nabilin nga malaing nga tiyempo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ulihin nga nasiplatan sa coastal waters sang Tuburan, Cebu. Sa karon manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo, apang padayon ini nga magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Padayon naman nga nagaapekto ang easterly so kung mainit nga hangin sa nabilin nga bahin sang pungsod. Base sa final o kung sa rainfall forecast sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar nga posible magresulta sang baha o kon landslide. Mga puso, nag-upisa na ang proof of purchase promo sang GMA. Ang gapo sa Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bago nga nagahatag sang Big Time pa premyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sa entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owner sa aton grand draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sa May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sa entries sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalo sa fake news, fake Facebook accounts ukon scam text. Magtutok lang sa GMA ukon i-follow ang GMA Promos Facebook at TikTok pages ukon magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. May ginatubod na nga persons of interest ang kapulisan sa nagtiro patay sa 3 kamiyembro sang pamilya Silayes
sa ilabalay sa Barangay Buenavista, Murcia, Negros Occidental, sang tinalikdan nga Mayo 2. Patay sa pagpangtiraw 60 anyos nga Eloy nga si Josephine Silayes. 50 anyos o kung 59 anyos nga amay nga si Neldy kang ilang anak nga si Jovi, 33 anyos. Away sa duta ang isa sa inatanang motibo. Apang nagapati nga pulisan nga may madalong pangarason kung nga ginpatay ang mga biktima. Based kita sa recovery sa may dua kasahin probably just perpetrated by those suspects. Mga kapuso, masobra 18,000 kaposisyon ang natalana nga pahamtangan sa mga opisyal nga botohon sa mga botante sa bugos nga pungsod sa 2025 midterm elections sa May 12. Sa national nga posisyon, ini ang ginalakipan sang 12 ka pwesto sa pagkasenador. Mayara naman sa 254 ka representante sa legislative districts kag 63 ka mga party list. Sa mga probinsya, may tag 82 ka pwesto para sa pagkagobernador kag vice-gobernador. Nagdangat naman sa 800 sa pagka-board member. Tag 149 man ka pwesto ang para sa pagka-city mayor kag vice mayor kag masobra 1,600 ka city councilor. Sa kabanwahanan may yara sa malapit 1,500 ka pwesto sa pagka-mayor. Amo man sini ang numero sa pagka-vice mayor kag malapit 12,000 ka sangguniang bayan member. Dugan diri magapili man ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sang 25 ka miyembro sang parliament kag 40 ka party representatives. Naglabot sa masobra 1.1 million pesos nga balor sa suspected shabu. Ang na-recover nagikan sa subject nga si Winson Yang, 46 anyos, sa operasyon sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Suno sa kapulisan, nabaklan sa 7 ka sachet sang illegal nga droga ang high-value individual nga subject. Si Winson ang ginapahayag nga supplier sang illegal nga droga sa mga distrito sang Haro kag Lapas. Magapangatubang ini sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Bacolod City, malapit 500,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa HBI nga si Remuel Saliado alias Sapon, 54 anyos, sa ginkas nga bypass operation sang BCPO CDEO sa Barangay Alihis. Na-recover siya ang 7 ka sachet sa ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 70 gramos nga naglabot sa balor nga 476,000 pesos. Padayon pa ang paghibalo sang kapulisan kung sino ang source ng items sini. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.